Noong unang panahon, malayang namumuhay ang mga buhay ilang. Pero isang araw, dumating ang mga dayo. Pinutol nila ang mga puno sa kagubatan, pinatag ang mga kabundukan at nagtayo ng kabahayan. Lumiit ng lumiit ang kaharian ng mga buhay ilang. Nagulo ang tahimik nilang buhay. Ang Malayan civet cat na ito ang isa sa mga naging biktima ng patibong. Sinubukan niyang makawala, pero nasugatan lang siya. Ang king cobra napilitang lumikas sa kanyang kaharian para maghanap ng pagkain. Hanggang sa makarating siya sa mga lugar ng mga tao. May taglay na nakamamatay na kamandag ang king cobra. Sandata niya ito laban sa panganib. Pero gaano man ito kabagsik, wala itong laban sa kamay ng mga tao. Dahil sa takot, sinubukang barilin ang king cobra. Hawak ng isang residente sa Davao City ang king cobra. Hindi para patayin pero para iligtas. Binaril ito ng pellet gun dahil nagtangka itong pumasok sa isang bahay. Ang tinaguriang hari ng kanyang lahi, posibleng makulong habang buhay. Ang king cobra pansamantalang na kay Erben ngayon, isang veterinary student sa Kabakan, North Cotabato. Nakita raw ang ahas sa ilalim ng sahig noong March 29. Dahil sa takot, tinawag nila ang kanilang kabarangay. Gamit ang pellet gun, binaril nila ito hanggang sa tamaan sa panga. Isang concerned citizen ang umawat kaya nailigtas pa ang king cobra. Swerte namang nasa Davao City noon si Erben. Nandun ako sa Davao, that was Holy Friday. And then, yung nag-rescue is balik din ng yung shoulder niya. So, nagpagamot. So, padala niya sa akin. Jensen po ang doktor na nakakaya naman kasi passion naman. Investment ko lang po para sa aking sarili na it's a sense of justice. Malalim yung sense of justice ko when it comes to wildlife. Erben po. Erben, kamusta? Wow! Oh my God! May napapansin ako dito sa king cobra, parang medyo pihing yung bibig niya. Bihira ako makakita ng... Last time na nag-handle ako ng king cobra, mahina. Ngayon malakas na, maganda na. Ngayon naman, ito napaka-agile, no? Very strong, ganda. Ayun, no? Ayun, meron siya mga may ano siya dito. Stomatitis, no? If you check the oral cavity, yung bibig niya dito nagkakaroon ng may suture. I-secure mo yung niya, ulo niya. Sabi ni Erben, hirap kumain ng king cobra dahil sa tama ng pellet gun sa kanyang panga. Hindi rin niya magawang maibuka ang kanyang bibig. So I worry about this, no? Kumakain? Hindi. Hindi po. Bukod sa king cobra, binabantayan din niya ang kalusugan ng Malayan civet cat. Biktima ng silo ang pusa. Inatasan si Erben ng DNR na pansamantalang alagaan ang civet at king cobra hanggang gumaling. Yung musang po, by March 23 po, nakuha po namin with Zenro. And after napa-vet po siya, gidala na lang po sa bahay kasi yung rescue center wala ding magagamot po. Relax lang. May sugat dito sa kanyang Yes po. sa wrist, no? And it's dried already. Some swelling here but wala namang fracture which is okay. Nasilo ito. Ano nangyari sa kanya? Bitag po, no? Bitag, oo nga, nasilo. Na-trap. Tapos, natali yung kamay niya. Kawala, nasugat, no? Buti yun lang yung nangyari kasi there are cases na nakita tayo in the past talagang in their attempt to escape
nababali yung kanilang buto. Namamaga pa rin. Tinutuon na ba niya? Yes po. Nagpuput na siya ng weight. That's good, no? Yung sa harap, Dok, Ah! tingnan mo, dry na. Sa Okay. likod, Dok, Oh. fresh po ito kahapon. Oo. Actually, nag-close na yun siya, pero natapos namin. Maya-maya bigla lang nagalaw siya. Hindi kaya Pero hindi namin ngayon. nabantayan. Ngayong araw, sasailalim sa X-ray ang kanyang mga pasyente para malaman kung merong bali sa panga at buto. Nagbigay ako ng sa gamot para makatulog siya. Otherwise, hindi natin ma-examine kasi ito. Ito kasi yung dahilan kung bakit natin siya gustong i-examine, no? Alright. Ayun, no? Kita mo yung extent ng damage ng wound sa kanya. Hanggang buong wrist. Kailangan lang natin siya ng antibiotics. Bigyan din natin siya ng anti-inflammatory for mga 5 days siguro. Pwede na itong i-release. Siguro in a couple of weeks, no? Ganun ang hawak yan. Sige. Okay, ito. Ayan. Yeah. Absorbable. Dapat Very yun. Ang mga reptiles, they're very good healers. However, you just need to give them a chance, no, to heal. Napaka-importante kasi ng bibig sa snakes because for one, it's the portal of entry of food. If there is stomatitis, hindi siya makakain na maayos, no? Itong king cobra, bata pa ito. Siguro maybe 2 or 3 years old maybe, I think, or maybe more. This snake will need antibiotics regularly. Magkakaroon na ng deformity dito sa jaw niya, but it's better than an infection, no? So kailangan everyday malalanggas ito. Mabibigyan ng antibiotics for 10 days, no? And road to recovery na siya. April 30, maya na ang Malayan civet cat. Naibalik na sa natural niyang tirahan sa North Cotabato. Habang ang king cobra malakas na at ilang araw mula ngayon, posible na rin daw makakaing mag-isa ang ahas. Senyalis na balang araw, lalaya rin siya sa kanyang hawla.